Dasyon ng ating pananampalataya, pinanghahawakang katotohanan. Wala po akong masyadong paliwanag, kundi ang Biblia mismo ang tatalakay. Ano po? Ang Biblia mismo magsasalita sa bawat bahagi ng ating, kung anong ating pinakatema. Ano po? Okay? Tayo po ay manalangin. Amang banal, purihin ka, Panginoon. Patuloy Diyos na pagpalain mo po ang aming mga kaisipan. Gayon din, Panginoon, ang bahagi Diyos ng aming mga puso na matanim ang katotohanan, Panginoon, sa lahat o Diyos na aming mga pagtatalakay. Kaunawaan po, pangunguna, at patuloy Diyos na pagkalob mo sa amin, Panginoon, na may tatak, Panginoon, ang bahagi ng katotohanan pong ito, na may pagkalob, Panginoon, ng malinaw sa aming mga isipan. Gayon din, Panginoon, sa aming mga puso, na hindi lamang, Panginoon, sa aming mga record, sa aming mga notebooks o sa anumang mga bagay, kundi may lagay, Panginoon, sa aming mga kalooban. Pagpalain mo po ang aming pagpapatuloy, at patuloy Diyos na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Kung inyo pong bibigyang pansin po ngayon sa ating kapanahunan, ano po, yung mga nagaganap po ngayon, no? Lalo na yung panahon po natin halos nasa Facebook na lang. Makikita po nyo dyan halos namulaklak na panahon ngayon. Yung iba't ibang paniniwala ng tao na kung minsan ang nabibigyang priority sa kaligtasan, no? Sa kaligtasan, no? Hindi ang ating Panginoong Jesucristo, kundi yung relihiyon na kanilang kinalalagyan. Kaya minsan nagpapaligsahan niya na kami ang unang itinayo ni Kristo, no? Kami ang unang ring tinayo ni Kristo, kami ang unang iglesia ni Kristo, kami ang unang iglesia ng Diyos, ganyan-ganyan yan. Pero pagdating sa pananampalataya, pagdating sa kaligtasan, taliwas po kay Kristo. Yun ang nakikita po natin dyan, no? Yung, kaya nga sinasabi, si Kristo nakalagay, pero ang problema, hindi nila sinasampalatayanan si Kristo. Bilangin mo ang lahat ng mga ano na yan. Makikita mo yung kanilang kaluluwa, pinagtatagubilin pa rin nila sa iba. Pinagtatagubilin na kung kani-kanino, hindi talaga kay Kristo. Kaya makita natin, yung pagdating sa kaligtasan, malabo talaga, no? Malabo talaga. Kaya nga, confusion ang sabi diyan. Confusion. Ano po yan? Yung confusion, yung kaguluhan. No? Tama ba? Tagalog? Pagkalito. Tama. Pagkalito. No? Akalain mo, si Kristo ang dadalhin mo, pagkatapos ang kaluluwa mo, tatagubilin mo kung kani-kanino, sino-sinong luluhuran mo. No? Pagkatapos kung sino-sino rin dadalhin mo, si Kristo Panginoon mo, pero ilalagay mo, paniniwala mo, tao. Paano mangyayari? Di ba? Nasa atin na ngayon, na lahat ang itinataas, puro relihiyon. Pagdating sa kaligtasan, wala talaga. Ano po? Confusion. Ano po? Yan po ang ano dyan. Pagkalito ng kaisipan. Dahil hindi mismo nakasentro sa ating Diyos at Panginoong Jesucristo. Yan. Ayan po ba? Now, first, haba pa naman ang ating tema ngayon. Confusion. Appointed Son of God. Sikat na sikat ito ngayon. Appointed Son of God. Di po ba? Yung nagsalita nito,
kung titignan mo po yung kanyang sarili, pagkarami-rami niyang followers. Dito lang sa lugar ng Pilipinas, mahigit 8 milyon ang nandyan. Na ngayon sa sitwasyon niya, kahit na ano makitang mali sa kanya, pero andun pa rin yung kanilang pagsunod. 8 milyon. Pira pa yung kanilang mga churches sa iba't ibang bansa. No? Milyon-milyon talaga. Na ngayon ang hawakan sa bahagi ng kanyang salita. Now, tuklasin po natin. Sino ba talagang appointed Son of God? Di ba? Ano bang appointed sa Tagalog? Tinalaga. Di ba? Sino ba talaga tinalaga ng Diyos? Simulan natin sa langit. Hebrew chapter 1, verse 1 to 8. Basahin natin lahat yan. Makikita niyo yan. Andiyan na kaagad yan. Ang sabi diyan, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Walang lugar diyan. Nagsalita ang Diyos sa lahat ng kaparaanan, sa lahat ng panahon, no? Lahat ng kapanahunan. Pangalawa, ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Pasok na kaagad. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Walang iba. Walang nasali diyan. Verse 3. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Equal. No? Siya ang nag-iingat sa sinukob. Ang Panginoon tinutukoy diyan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Appointed. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na binigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Verse 5, sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Okay? At nang sisugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanglibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Now, ito po yung pinakamaliwanag. Verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman, ikaw ay mag-aaring may katarungan. Mismong yung ama, tinukoy niya yung kanyang anak na Diyos sa talatang 8. So wala pong ibang pumasok na ibang pangalan dyan sa pagiging appointed. Now, appointed sa lupa. Isaiah, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Yan sa 1:8, Hebrew, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Tama ba yun? Yan po. Ang sabi diyan, nagsalaman, naging tao, nataglay ang mga titulo, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Paano natin babaliin ito, lahat ng katotohanan ito, na ilalagay mo na si Kristo, tao lang. No? Hanggat hindi mo tinatanggap yung katagang nagkatawang tao.
Na po? Now, para makita po natin yung deklarasyon ng Diyos sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati, dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito na po yung tinig ng Ama, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mapalangit, mapalupa, nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo bilang isang appointed Son of God. Na po? Then, ang sabi diyan, lubos kong kinalulugdan. Kaya nga sa Filipos 2, 10 hanggang 11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Okay? Lahat-lahat pong yan. Ano po? Ano mang nilalang? Ano po? Alam natin na talaga may mga nilikha pa rin doon. Ano man siya, andun man siya sa gitna ng mga pagdurusa, magpupuri pa rin siya sa ating Panginoon Jesucristo. Kikilalanin nila ang kapangyarihan nito. Ano po? Acts 4:12, sabi diyan, sa lupa, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Napakaliwanag po ng Biblia na kung ating titignan lahat, hindi natin pwedeng dalhin sa iba maliban nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Sa silong ng langit, sa buong sanglibutan, ito ang Panginoong Jesucristo na nasa atin lahat ngayon. Na po, na kung saan tinanggap natin bilang sariling tagapagligtas. Kaya sabi ko, mapalad po tayo. Kahit 1, 2, 3, 4, 5, ilan lang kayo dyan. Na po, nasa katotohanan po tayo. Kaya yan po ang ginagamit nila. Minsan ngayon, makikita mo, nagdidilim sila, nagpo-prosesyon. Kami kasi, ganito, napakarami namin. Tandaan natin na ang kaligtasan hindi sa pagiging marami, kundi sa personal na kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Anong patotoo? Mayroon po tayong maririnig dyan, ha? Mayroon itong kay dating daan. Hindi po sila ganyan. Ang kanilang paniniwala, kaya sisirain ka niyan, bakit mo ginagawang personal ang kaligtasan? Yan ang ano nila, ha? Bakit mo sinasagawang personal ang kaligtasan? Bakit mo sinasabing sariling kaligtasan? Sabi niya, hindi yan personal na kaligtasan. Ang kaligtasan, sabihin niyo, nasa sakupan ng iglesia ng Diyos. Kaya pag pumasok ka doon, nabautismuhan ka sa kanila, ligtas ka. Kaya yun ang kanila, hindi yung personal. Sa atin, personal, dahil ikaw at ang Panginoong Jesucristo. Yan ang malalim na kaugnayan, relasyon. Kaya tinabi natin personal na sarili mong tagapagligtas. Na po? Dahil ang kaligtasan, personal na kaugnayan. Yan po. Na po? Now, ang patotoo, sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito ay makakamta natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Na po? Isa sa pinaniniwalaan po sa mga husgado, pag mayroong kang witness. Yan. Pero pag wala kang witness, wala. See? Yung magpapatotoo ng katotohanan. Pag wala kang witness, sa English yan, this is the witness. Ito po yung patotoo. Yan, ang sabi dyan. No? Ito ang patotoo. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan lang ng anak. Hindi po ng relihiyon. Ano po? Anak. Okay? Then, tuloy po natin.
Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kaya makikita natin, personal na relasyon sa Diyos. Na po, hindi basta ka lang pumasok sa loob na nalulukuban ka. Na po, maraming pumapasok na hindi nababago ang kanilang mga buhay. Paglinggo, punong-puno. Paglabas nila, nakita mo, pag ano pa lang, nandun na sila, tunggaan na, lahat-lahat, no? Sapagkat walang pagbabago, walang Kristo na pumasok sa kanilang mga buhay. Verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. See? Mapalad po tayo na sinusundan natin yung Biblia talaga. Pag wala dyan, kaya nga sinasabi ko, pag may narinig po tayong isang bahagi na magpapahig sa iyo, na humalang, bumalagbag sa pandinig mo, tanungin mo na kaagad, saan sa Bible? See? Saan sa Biblia yan? Hindi nila masabi. Kasi karamihan ngayon, puro haka-haka. Puro haka-haka. Wala sa katotohanan. Puro lang gawa. Gawa ng isip. Na po? Pero dito sinabi, isinulat ko ito upang inyong malaman, matiyak, masigurado, no? Na kayo merong buhay na walang hanggan na nakasentro kay Kristo. Na po? Yan po yung katotohanan po dyan. No? Hindi po yan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi yan sa pamamagitan ng pananatiling kaanib. Hindi yan sa pamamagitan ng bautismo, na nabautismuhan ka. Hindi yan sa pananatiling pagsagawa ng mga alituntunin ng relihiyon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. See? Ang pinakaprueba, yung mismong binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita natin dito sa ating fellowship, sinasagawa natin yung mga bahagi ng paghihimay pagdating sa pananampalataya. Paghihimay na hindi lang tayo nakadepende na sinabi ng Biblia, kundi mismo maging sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinabi niya doon sa Lucas, kabanatang 7, di ba? Talatang 50 hanggang 52. Yung kanyang tinuran sa babae, na marami ang nakakarinig, no? Ang sabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, inilagtas ka ng iyong pananampalataya. Kaya mga nakarinig, nagkaroon ng mga pakaisipan, sino itong taong ito na nagsasabing pinatawad na walang makapagpatawad kundi ang Diyos. Makita natin na sa bahagi pong yun, pinakialaman ng Panginoon Kristo ang pananampalataya at kaligtasan sapagkat nasa Kanya yung bahagi ng kalikasan ng Diyos. Last week, pinag-aralan natin yan, Colosas 2:9. Nang si Kristo yung maging tao, nasa Kanya ang kabuuan, the fullness of God. Na po, yung Ama, Anak, andon sa Kanya, taglay niya. Okay? Then, ikalawa, Luke chapter 5, verse 20 to 21. Di ba ba? Deklarasyon na yan, mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng Panginoon? Nung makita niya ang pananampalataya ng lumpo, ang sabi niya sa lumpo, kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. See? Now, ano ang maliwanag na ano po dyan? Marami po kasi naniniwala na ang kaligtasan kasama ang gawa. See? Kasama ang gawa. Na po? Yung lumpo na ito, walang nagawa na mabuti. Kita nyo? Ang iba naniniwala ng kaligtasan sa pamagitan ng mabuting gawa. Kasama yung gawang mabuti. Yung lumpong ito, walang nagawang mabuti.
maging sa kanyang sarili. Kaya nga binubuhat lang siya. Pero napasa kanya ang kaligtasan. Ang gawang mabuti, bunga ng ating kaligtasan. Yon, no? Fruit of our salvation. Yan ang mabuting gawa. Ang ikatlo, kaya nga ano rin doon, sabi, sino itong taong to na pati pagpapatawad ng mga kasalanan, pinakikialaman. Walang ibang makakapagpatawad maliban ng Diyos. See? Pinapila nito ng ating Panginoon Kristo. Now, pangatlo, yung tinura ng ating Panginoon Kristo doon sa krus. Alam natin yan. No? Luke chapter 23, verse 42 to 43. Mga minamahal, kabisahin natin yan. Kabisahin natin yung mga talata na yan. Pinakamahalaga yan kasi lumabas mismo sa bibig ng ating Panginoon. Ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. No? Sa paraiso pala. Sabi niya, kasamahin kita sa paraiso. No? So, makita natin, pinawalang kabuluhan yung lahat ng mga bagay ng paniniwala dyan ng tao. Na po? Mabuting gawa, relihiyon. Hindi sinabi ng Panginoon na ikaw, hindi ka man lang nakapasok sa anumang relihiyon. Hindi man lang sinabi ng Panginoon, ikaw, hindi ka man lang nakagawa ng anumang kabutihan sa kapwa mo. Hindi man lang sinabi ng Panginoon Kristo na hindi ka man lang nabautismuhan. No? Hindi man lang sinabi ng Panginoon, dadaan ka muna sa isang lugar na tinatawag na purgatorio kasi makasalanan ka. Di ba? Wala kang ginawang anuman. See? Pero naging karapat dapat siya, buhay pa siya, naririnig na niya. Maiwan ang kanyang katawan, makakasama siya ng Panginoon. Nandun po, nawala ang lahat ng paniniwala ng tao. Naiwan tangi ang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po ba? Eh? Now, ikalawa, lahat, narinig ba niyo ito? Narinig ito? Ng kaluluwa, dadaan sa Kanya. Narinig niyo ito? Lahat ng kaluluwa, dadaan, tinutukoy ko na si Kibuloy, sa Kanya. Pag tinignan mo sa Matthew 28, talatang 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. See? Lahat. Ano man ang mga bahagi ng kapangyarihan na nasa langit o maging sa lupa o maging sa ilalim ng lupa. Lahat ng yan nasa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kaya makikita nyo kung paano sabi nung 72 na mga alagad na kanyang pinayao, dala-dalawa, sa Luke chapter 10, no? Pinayao niya dala-dalawa. Pagkatapos nung magsibalik, ang sabi niya, Panginoon, sabi nga niyan, tuwang-tuwa sila, sabi ng talata. Pati pala yung mga demonyo, nagsisusunod sa pangalan mo. See? Yun po yung authority na nasa ating Panginoon Kristo. Susunod sa Kanya ang lahat. Nga po? Now, okay? Tingnan po natin. John chapter 5, verse 22 to 23. Kaya sabi ko nga nung sabihin niya, ipinagkaloob na sa akin yung lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, makita nyo, walang tumilamsik. Wala man lang tumilamsik. Kahit na kaunti. Kay Birhen Maria, sa sino mang milagrosong rebulto, santo, o sino man ng mga nakakapag-ano dyan, wala. Walang tumilamsik. Kaya nakakalungkot, sabi ko nga,
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, at our death. Sabi niya ganyan, panalangin mo kami, no? Ngayon, at hanggang sa panahon ng aming kamatayan. Ano po? Ganun ang kalakas ang pananampalataya kay Kristo. Sinasabi nila na si Kristo nagtayo, ang pananampalataya nila kay Kristo, pero pagdating sa kaligtasan, pagdating sa pagtatagubili ng kaluluwa, hindi si Kristo, kung sino-sino. Naalala ko yung aking tiyahin. Bigla lang pumasok sa isip ko. Yung aking tiyahin na mamatay, alam nyo, yung ano na to, kahusay manalangin. Napakahusay manalangin. Pag nagpatotoo yan, kung hindi sasabihin ng ng pastor, Amen, Amen. Hindi mo maputol yan. Tuloy-tuloy siya pagkahaba-haba ng kanyang pananalangin. Pag mayroong mga conference, nauuna siya, no? Sakay ng barko, sa puerto, hindi problema yung kaya nakita namin, no? Yung kanyang kasipagan. Pero pagdating na nung panahon na nalalaman niya ang mamamatay na siya, no? Nakahiga siya sa kanyang papag. Pinapatek niya yung kanyang bugtong na, anong tawag yan? Ganito kahaba. Pinapatek niya ganyan, no? Yung kanyang papag. Tinatawag niya yung kanyang apo na pinalaki niya, si Fabio Narapols. Kilala niya siguro yan. Pinapatik niyang ganyan. Sabi niya, Fabio, labas mo yung laman ng baul ko. Yung nasa ilalim lahat, labas mo lahat yan. Nung hindi labas si Fabio, yung pala yung nasa ilalim, mga imahin. See? Imahin. Ilagay mo dito sa tabi ko. Sabi niya ganyan. Ilagay mo sa tabi ko. Ano na yan, ha? Alam na niya, malapit na siyang mamatay. See? Nilagay naman ng apo doon sa tabi niya. Doon namin nalaman na sa kabila mahusay siyang manalangin, mahusay magpatotoo, masipag sa gawain. Ito pala wala siya. Sa pagdating sa katotohanan, wala pala. See? Hindi po, sinasabi ko lang yung totoo, na maaring maganap po ito sa buhay ng isa o dalawa na nandito sa atin. See? Kaya nga tinuturo natin yung sentrong pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Pagkatapos, ayaw nga maniwala ng pastor namin. Ayaw maniwala. Ako, mga ganyan pa lang eh. Andun din ako. So, pinagsabihan siya ng nanay ko. Sabi niya, maniwala ka ba? Tingnan mo ngayon, pumunta ka roon. Sabi niya ngayon, buti pa ngayon, humihinga pa. Puntahan mo roon. Ayun ang pinuntahan ng pastor namin. Ano nakita nga ayun? Akap-akap yung kanyang hawak-hawak niya yung kanyang mga rebolto. Okay? Totoo po yan. Kinausap pa siya uli ng pastor. Pinaliwanag sa kanya ng totoo. Yun. Nung sabihin sa kanya, tinatanggap mo ba talaga ng totoo si Kristo? Walang ibang kaligtasan kay Kristo. Ayan. Saka siya tumago, saka tumingin ng ganyan. Tapos pagtingin niyang ganyan, mamaya, wala na. Sabi ng Fabio, gusto niya sumagot yung kanya, alam na niya, patay na si Lula niya, mamamatay na eh. Saka siya nagsabi, Lula, apo pala yung tawag niya. Apo, gusto mong kumain ng lugaw? Ha? Sabi ng apo. See? Ang sabi naman ng nanay ko, Fabio, wag ka na hulo. Wala na yan. Si Lula mo, si apo mo, kinukuha na ng Panginoon. See? Yan po. Yung mga bahagi. Ang sabi na yan, balikan natin, hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay binigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. See? Kanina, ang sabi ng talata, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Lahat na kay Kristo na. Na po? Kanina sa Efeso 10 hanggang 11, lahat ng nasa langit, nasa lupa at sa ilalim ng lupa, luluhod at magpupuri sa ating Panginoon Kristo. See? Nasa Kanya lahat. Kaya, saan mo ilalagay ngayon ito? Ito mga ito na nagsasabi, lahat ng kaluluwa dadaan sa Kanya na siyang appointed Son of God. See?
Nakakalungkot na po na mayroong mga ganitong lumilitaw. Dito kanina, kaya nga sa ating responsive reading sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, na po, nakalagay dyan. Maging tayong mga mananampalataya, lahat tayo, isa-isa, haharap sa Panginoon. Wala tayong haharapin doon kung sino man, si Kibuloy man o kung sino man. Sino ba itong ano nito na siyang Father of Revival? Mayroon pa dyan, Father of Revival. Inangkin pa niya yung Diyos, na siya ang Diyos. Walang ibang Father of Revival. John 3:16 lang. Makikita mo. No? For God so loved the world that He gave. Yung kanyang binigay. Yun ang magpapanumbalik ng ating kaugnayan sa Diyos. Yun ang Father of Revival. Marami pong lumilitaw ngayon. Kala mo totoo. No po? Pero pagdating sa katotohanan, tignan po ninyo. Ano po? Okay? Ano pa? Kaya makikita po natin. Bawat isa tatayo. Isa lang kakaharapin natin dyan. Tayong mga mananampalataya. Na po? Mahayag yung ating mga gawa. Lahat ng ating kaluluwa haharap sa Panginoon. Yan yung kanina. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Hindi po ba? Bawat isa sa atin tatayo, magsusulit. No? Ano mga bagay na lihim, mahayag doon. No? Ano mga ginawa mo? Hindi na po yan kasama yung bahagi ng kasalanan natin nung araw. Ha? Magkaiba yun. Yung kasalanan natin nung araw, na wala ka pang relasyon sa Panginoon, tapos nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, sabi ng Panginoon, you are justified. Pinatawad ka na. Wala na yan. Wala na yan. Ngayon, nung nandito ka na, sabi ng Biblia, 1:5-24, inilipat ka na sa buhay mula sa kamatayan, nandito ka na, anak ka na ng Diyos, nakagawa ka uli ng kasalanan, ito ang simula ng iyong kasalanan na bibilangin ng Diyos. Pagdating ngayon ng rapture, pagbatak sa iyo, nandun na tayo habang nagkakaroon ng kapigatian dito, tayo naman nagkakaroon ng pagsusulit. Haharap tayo isa-isa sa ating Panginoon Kristo. Nakukuha ba natin? Magsusulit tayo isa-isa. Na po, lahat ng bahagi ng ating ginawa, mabuti man o masama, malinaw nating maalala lahat ng yan. Wala kang makakalimutan. No? Doon masasaysay na habang pinahayag mo ang iyong kasalanan o yung mga mabuting ginawa, andyan naman yung tinatawag na pagsala sa apoy. Kaya makikita nyo, sabi ni Juan, ito wala sa ating ano yan, dinadagdag ko na lang. Ang sabi ni Juan Bautista, Matthew chapter 3 verse 11. Kaya ba yan dyan? Yan. Tignan ninyo. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa ulian ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ayun, apoy. Alam niyo yung apoy? See? Kaya dyan, may nagsasagawa dyan eh. Baptism of the fire. Babautismong kayo sa apoy. Ginagawa nila literal. Ha? Ang ibig sabihin po dyan, alam niyo? Purify. Ang inyong mga pananampalataya, ang inyong kaligtasan to purify. Alam niyo purify? Ha? Alam mo nyo, galing ako sa mga paggawa ng patis. Bulak yun. Yung isda na nilalagyan ng asin, yung kanilang salaan yan, bulak. Hayaan mo lang siya tumulo yung kanyang katas. Tumulo ng tumulo. Yun. Pag tumulo yan, lahat ng latak nandun. Pagkatapos, pag tumulo dyan, pure. Puro ang tawag dyan. Purifier. See?
Kaya nga pag nandun ka na sa pagsusulit, lahat ng iyong mga ginawa, makikita natin yan, no? Sa 1 Corinthians chapter 3, no? Ang sinasabi diyan, dadaan sa apoy. Verse 15. Dadaan sa apoy yung ating mga gawa. Pag iyong ginawa, gumagawa ka lang para lang maging sikat ka, makilala ka lang, maging familiar ka, maging famous ka, no? Nagbibigay ka lang para ipakita mo lang sa marami na somebody ka, no? Lahat ng yan, wala, masusunog, matutupok. See? Ang sabi diyan, magiging abo pagdating doon. Andyan ba? Tama? Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili, maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. No? Tama ba yan? Simula 13 yan eh. Simula 13. Verse 13. Ganyan. Lahat. Sabi diyan, yan. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa. Ha? Kung ano yaon. Kung yaon ay totoo, kung yaon ay hindi, lahat ng yan magiging abo. Pero ligtas ka. Anong ibig sabihin dyan? Para ka nasa loob ng bahay mo, nagising ka, puro na apoy. See? Nakatakbo ka. Lahat ng invest mo, pinaganda mo yung bahay mo, natupok lahat. Ligtas ka, wala kang naiwan sa'yo. Wala kang tatanawin lahat. See? Ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. See? Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw na yaon, siya ay tatanggap ng kagantihan. See? May reward. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kakamtin ko na ang korona. Kanina, binasa natin. Yung korona na ang Panginoong Kristo mismo ang siyang magpuputong. Kasi siya ang haharap sa atin lahat. Walang sino mang harap diyan. Mga kaluluwa natin. Kaya nakakalungkot. Pero alam po nyo, naniniwala po ako kay Kibuloy. Totoo po yan. Na yung kanyang sinasabi. Naniniwala po ako. Kasi nasa Bible po yun. Nasa Bible yun. Pakikita ko sa inyo. Nasa Bible, yung sinasabi ni Kibuloy. Naniniwala po ako sa kanyang sinasabi. Ano po? Buksan ninyo sa Matthew chapter 24. Wala yan dyan. Sige, iyan mo na lang. Matthew chapter 24, verse 5. Naniniwala ako sa kanya. Nandiyan yan. Ayan, no? Ayan po siya. Di po ba? Marami. Para dito sa akin pa. Andiyan na yan eh. I believe. Doon sa sinasabi niya. Ang taong to, sabi ko, sana makita ito, nababasa ng lahat ng kanyang mga tagasunod. No? Na hindi lang basta sumusunod, kahit na mali na, kahit wala sa Biblia, no? Basta lang sunod ng sunod, no? Halos, may namatay na nga eh. May namatay na sa kanyang mga miyembro. Para lang kakalungkot. Confusion ang lahat ng ito. Ano po? Lahat. Now. Second Timothy chapter 4. Ito. 2 Timothy chapter 4. Kasama pa ito sa bahagi ng pagtayo natin lahat-lahat. Yan. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y misto lang isang handog na binuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin,
at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Mapalad si Apostol Pablo pagdating ng judgment seat of Christ. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin. Walang ibang kaharap diyan na kaluluwa, na harap na ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagbabalik. Ano po? Yan po. Hindi na. Wala pa. Makita po natin. Hindi po ba? Walang ibang haharap sa ating mga kaluluwa maliban ang ating Panginoon Jesucristo. Now, sa langit yan Sa langit yan. Lagay natin sa lupa. Sa lupa na naman. Confusion. Yan. Revelation chapter 20, verse 12 hanggang 15. Ang Panginoong Jesucristo rin na nakaupo dyan, walang iba. Yan ang tinatawag na white throne judgment. Yung kanina, doon sa langit, tinatawag judgment seat of Christ, upuan, luklukan ni Kristo. Ito ngayon, white throne judgment. No? Marami pa rin ang nagkakamali diyan. Pansinin ninyo, mayroong lumitaw na mga samahan ngayon, na yan, karamihan pinanghawakan yung kanilang turo na mamaliligtas pa diyan. Ako wala na. Paniniwala ko po diyan. Wala po. Yan ang tinatawag na white throne judgment. Ang masasama po diyan lahat, igagawad na lang yung kahatulan, parusa, ng Diyos. Okay? Liliwanagin niya natin mamaya. Anong sabi po diyan? Nakaupo rin doon ay ang ating Panginoon Jesucristo. At ang chapter 12, but chapter 20. Verse 12. Chapter 20, verse 12 up to 15. Yan. Tingnan nyo. Mga patay na yan, mga kaluluwa, katawan, andyan na yan. Mga minamahal, nais kong liwanagin sa inyo, Ito, Sa rapture, yung pagsasanib ng ating katawan at kaluluwa. Lahat ng sangkap. Ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52, within the twinkling of an eye, sa kisap mata, nagaganap yung pagsasanib ng kaluluwa sa katawan. Yan ang babatakin. Katawan na ito na ibabangon, hindi na yung katawan mo doon na naging lupa na. Kundi katawan na. Kaya sinabi kanina binasa natin sa responsive reading, katawang makalangit na. Glorified body. Yun na. Now, dito, ganyan din ang mangyayari. Kung makikita ninyo, ilang pangyayari dyan. Yung mga namatay sa dagat. Yan. Yung mga sa kamatayan. Lahat ng sementeryo dyan sa buong mundo. Babangon yan sa kanilang katawan. Kahit naabo ka na, mabubuo ka pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. Tapos, yung sa Hades, ito yung mga kaluluwa na naimbak doon. See? Magsasanib uli. Katawan, kaluluwa, buong buo, parurusahan na yan. Yan magaganap dyan. Ang sinabi dyan, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, dakila yan, mga dakila at hamak.
at nabuksan ang mga aklat at nabuksan. Pansinin nyo, nabuksan ang mga, marami po yan, mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay. Yan po yung pinagkukunan nila, kaya may maliligtas pa, yung aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Titingnan po dyan, yung bahagi na ng gawa ng tao na walang relasyon kay Kristo. Maliwanag po na ipapakita sa kanila kung bakit sila ilalagay sa isang kahatulan na wala ng hanggan. Ano po? Bubuksan ang aklat ng buhay para ipakita sa kanila na wala silang anumang mga pangalan. Yan po ang katotohanan po dyan. Hindi para mayroon silang pangalan pa ron. Wala na. Pansinin niyo mga manamahal sa buhay. Yung katotohanan ng Biblia ay ito. 3 bahagi ng pagkabuhay. Tandaan niyo, 3 bahagi ng pagkabuhay, no, na naganap sa bahagi ng kaharian ng Diyos. Una, yung bahagi na kung saan nandoon yung mga nasa lumang tipan. Ito yung nasa Matthew chapter 27. Ilista na lang nyo. Verse 51, 52. Andyan yan. Kung titingnan nyo yan, ito yung mga nasa sinapupunan ni Abraham. Yung mga nandun. Yung kinalagyan ng kriminal, yung kinalagyan ni Lazaro nung mamatay. Andyan yan. Andyan sila dinala yan. Sa piling ni Abraham. Yan. Binuhay na sila muli. Kaya sa 27, nagsiakyat na yan. Sa Efeso 4:8-9, no, makikita mo, nung mabuhay ang ating Panginoon Kristo, dinala niya yung tinatawag na mga bihag, no, doon sa lumang tipan na nag-aantay ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sila nandun dahil nag-aandog lang sila ng mga dugo ng hayop sa templo. Kaya naimbak sila doon. Hinaantay nila yung kaganapan ng kamatayan ni Kristo para sa kanilang katubusan. Nung maganap yung kamatayan ni Kristo, yung lahat ng ito na mga tinatawag na bihag sa lumang tipan, dinala ng ating Panginoon Kristo. Efeso 4:8-9. Yan. Andyan yan. Maliwanag po yan. Na po? See? Now, pangalawang pagkabuhay, yung sa rapture. Tandaan ninyo, yung unang pagkabuhay sa lumang tipan, yung mga patay na ito, nababangon dyan, walang bumangon. Nanatili sila. Walang bumangon. Pangalawa, naganap ang rapture. Yung lahat ng mga anak ng Diyos, inalis bigla. Dapat nasama na, kung mayroong po dyan, may ligtas. Dapat nasama na rin sa rapture. Nasama na ng una, sa pangalawa, dapat nasama na rin. No? Pangatlo, yung pagbuhay ng Panginoon Kristo doon sa panahon ng kapighatian. Pinakahuli na yan. Sa panahon ng kapighatian. Saan yan? Sa Revelation chapter 20, verse 4. Pinagbubuhay ng ating Panginoon Kristo yung mga matuwid na hindi tumanggap ng tatak sa kanilang noo. Sa bahagi na dapat marami nang nasama dyan. Kaya yung natira na babangon po dyan, sabi nga ng talata, no? Revelation chapter 20, verse 6. At nakita ko ng buksan ng kordero. Hindi. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay. Ano to? Yung unang pagkabuhay na tinutukoy po dyan, sa panahon ng kapigatian na lang. Panahon ng kapigatian. Mapalad. Kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Yung ikalawang kamatayan dito, yung ito na yung magaganap na to, nasa huli. Na po, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo na mag-aaring kasama niya sa loob ng 1,000 taon.
Nakikuha ninyo ang ibig kong sabihin? Yung katotohanan ng Biblia. Naganap na yung pagkabuhay sa panahon ng lumang tipan kila Abraham. Basyo na yung bosom of Abraham. Naganap na yung rapture sa mga Kristiyano. Pangalawa, tapos naganap na ang pagbuhay na maguli sa bahagi ng panahon ng tribulation. See, yung natitira wala na. Wala nang pagkabuhay na maguli na magaganap. Yung natitirang ito, haharap sa judgment seat of Christ para tanggapin yung kanilang kahatulan. Sana marinig ito ng lahat. Yung mga nagsasabing may maliligtas pa dyan. Wala na pong maliligtas. Lahat ng yan haharap sa luklukan ng puting luklukan ni Kristo para tanggapin ang lahat ng kanilang mga ginawa. At pagkatapos niyan, saka sila ay susugba sa ikalawang kamatayan na kung tawagin. Nagbabagang asupre, second death na tinatawag na kamatayan. Nakukuha po natin mga minamahal. Ito po yung katotohanan ng Biblia. May nangangaral dyan na maliligtas pa kung muna banggit yung katagang aklat ng buhay. Wala na po. Kung maliligtas pa yan, dapat nasama na siya sa rapture. Dapat nasama na siya sa pagbuhay na maguli ng ating panahon. Nito sa huling panahon ng pagbubuhay ng Panginoon. See? Okay? Supurin po ang Panginoon. Mahaba pa po ito. Mahaba pa po yung ating tatalakayin. Ano ba? Sabi ko nga, confusion. Pangatlo, confusion, wala pang laman ang langit. See? Wala kayo, wala pang laman ang langit. Wala pang laman ang langit. Ang kanyang talatang pinangawakan niya, yan po, aral naman yan ni Soriano. Aral ni Soriano. Hindi sila naniniwala na may laman na ang langit. Yan ang kanyang pinangangaral. Hiwalay naman sa katotohanan ng Biblia. Ang kanyang kinukunan lang, pag isang talata lang. Hindi na niya palalawakin yun. Hindi na niya pag-aaralan yung mga bahagi na kung paano. Bakit sinabi ni Kristo na wala pang laman ang langit? Okay? Dapat pag-aralan mo. Ba't sinabi ng Panginoon, wala pang laman ang langit? Pag binasa mo yung talatang 14, makikita mo ngayon. See? Yung talatang 14, ang kapunsunod dyan. John chapter 3, verse 13. Tapos 14. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. See? Yan lang. Pag binasa mo yan, pineriod mo, abay talagang wala pang laman ng langit. Eh? Pero kailan niya sinabi yan? Yung panahon na yan, na nagsalita siya ng ganyan. Sa verse 14, makikita natin. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao. See? Andiyan pala eh. Bakit wala pang laman? Kasi hindi pa naitataas ang ating Panginoon Kristo. Okay? Saan niya kinuha yan? Sa Numbers chapter 21. Andiyan yan. Verse 4 hanggang 9. Diyan niya kinuha yan ng ating Panginoon. Mga bilang. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng Pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagrereklamo sila sa Diyos at kay Moises, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Kasi, tuloy. Dahil dito, pinadalahan sila ni Yahweh ng mga makakamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Diyan kinuha ng ating Panginoon Kristo. Tuloy,
Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo, ipanalangin mo kami na kanyang palisin ng mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Anong kahulugan yan? Kinakailangang may taas ang ating Panginoong Jesucristo. No? Kinakailangang may pako sa krus para sa kaligtasan ng marami. Kaya kung sino man, sabi diyan, natuklaw, nagkaroon ng kamandag, ng kasalanan, tumingin lang sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng kaligtasan. Kaya wala pang laman ng langit. Nung time na sabihin niya yan, hindi pa nagaganap. Naglalakbay pa lang siya patungo sa krus ng Kalbaryo. Nakukuha ba natin? Patungo pa lang siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa nagaganap. Pero nung nandun na siya, nung sabihin niyang, naganap na. It is finished. Yun na. Naganap na ang lahat. Okay? Nakukuha po natin lahat. Tatalakay natin ulit ito sa mga susunod na pagkakataon. Now, lagi po nasa doktrina po tayo ngayon. Sa susunod, higit na mahalaga yung kapangyarihan ng kautusan at ang biyaya na mula sa Panginoon Jesucristo. Kaya bakit mayroong mga tao na pinipilit na itulak yung Sabbath day? Bakit pinipilit nilang itulak yung bagay na ang tunay na araw ng Sabado, na kinakailangan araw ng Sabado ng pagsamba? No? Tatalakay natin ito para makita natin kung ano talaga yung buod ng Biblia sa katotohanan na nais niyang ipahayag sa atin. Na po? So, purin po ang Panginoon. Na po? Marami pang kasunod. Marami pang kasunod natin pag-aaral, pero tatapusin na po natin. Ano po? Sa susunod na po natin, itutuloy ang lahat ng ito. Kung mayroon kayong katanungan, pwede po niyong itanong yan sa akin mamaya. Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin Diyos sa umaga pong ito. Salamat sa pagkakataon na pong pinagkaloob sa mga katotohanan na isinasaysay po namin dito. Salamat po sa guidance ng banal na Espiritu. Na sa lahat ng ito, Panginoon, hindi mo po kinubli ang katotohanan upang makita po namin, Panginoon, ang aming kinalalagyan. Salamat po sa pagbukas mo po ng lahat ng ito na makita po namin, Panginoon, ang katotohanan namin pong kinalalagyan at panghawakan namin. Turuan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan na sa bahagi ng aming mga buhay. Mapanghawakan namin ito at may bahagi, Panginoon, doon sa mga wala pang katotohanan. Pagpalain mo po ang pagtatapos sa pangalan ng Jesucristo. Amen.